What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yes! At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kay Ma'am Lydia Manuel, kay Ma'am Eva Hernandez, kay Manuel Ponce at kay Ginoong Maliari Mascariñas. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi. So eto na at simulan na po natin ang balitaan. Ito na nating pag-usapan ng ads count ng EAT kanina. Medyo bumaba ito ng bahagya kumpara po nung Sabado na 127 ang naging ads count nila. Kung di ako nagkakamali. Ngayon, ang total ads count po ay nasa 105 TV ads lang po. But at least, hindi siya bumaba or bumababa po ng 100 TV ads. O yun ang importante, basta meron, no? At saka hindi naman talaga mawawala talaga yung bababa, tataas. Ganyan lang naman yung maglalaro. Pero ang importante dyan is nagtutuloy-tuloy ang EAT sa ere. At patuloy silang nagbibigay ng tuwa at saya sa mga tao. That's the important. No? At saka hindi sila bumabagsak o lumalagapak. Talagang patuloy silang minamahal pa rin at sinusuportahan. Panalong-panalo pa din po. Yes. So sa GAP 1, 34 TV ads po, sa GAP 2, 39 TV ads, sa GAP 3, 32 TV ads po, and total ito ay 105 TV ads. Congratulations po sa EAT family kasi kahit recorded, humahatak. Yung Sugod Bahay po pala, na-shoot nila sa Bacolod, kaya walang zombie pa din ngayong araw. Pero sinabi naman po ni Zombie nung nag-live siya, nakita-kits daw po sa EAT. No? So, pag recorded pa din po ang EAT bukas, wala din pong zombie kasi wala siya sa Bacolod ng 2 days. So, maaring Miyerkules or Webes na natin siya makita. Kaya sa bashers dyan na nagsasabi na ba't wala daw zombie, dahil recorded po yun. Kay Jimmy Santos naman, bakit wala daw Jimmy Santos? Antayin nilang tumapak si Lolo Ethan sa EAT dahil yung hula ko at ng marami, si Jimmy Santos po ang Lolo Ethan. Ang gaganap sa Lolo Ethan. Pwedeng mali ako, pwedeng mali rin sila. Pero let's see, 'di ba? Walang masamang magbigay ng opinyon dahil tayo naman ay nasa malayang bansa, hindi po ba? Samantalang ang TBJ Production naman po ay nagbahagi ng picture ni Atasha sa Twitter habang ito ay kinukuhanan po ng picture, hawak ang isang coupon band mula po sa TBJ. Marahil certificate ito sa therapy dahil magaling siyang humula ng pataas, pababa sa mga card. So congratulations Atasha, talagang may pa-certificate pa po si Atasha at ang TBJ Production, ano? Ang galing ng TBJ Production kasi na-appreciate nila ang bawat husay na pinapakita po ng team nila. Maliit man or malaki yan, ay ino-honor ng TBJ Production yan. Siyang nakakatuwa, no? Kasi hindi po nape-pressure ang baguhan sa team po nila, no? Kung anong kayang ibigay, yun lang. Unlike sa iba na may stress ka talaga. Kaya sa bumibira po kay Atasha dyan, ang palaya lang kayo. Balang araw ipapamukha sa inyo ni Atasha kung ano at sino ang pinupulaan ninyo. Ayun ang importante. Yung nagagawa ni Atasha, yung parte niya sa EAT. Ngayon yung mga naghahanap na higit pa dapat ang ipakita niya na sinasabi, walang kwenta yung ginagawa ni Atasha, huwag na pansinin ni Atasha yan. No, sinasabi ko nga ulit na bago pa lang si Atasha.
Marami pa siyang bagay na aaralin o ititrain sa programa ng EAT. Lahat yan matututunan. Hindi naman sa bagong pasok ka, matututo ka kaagad. No, walang baby na natuto magsalita agad. Tandaan nyo yan na kasisilang pa lang. Siyempre, hanggang sa tumagal ang panahon, dadaan at dadaan yan, is matututo't matututo yan hanggang sa gumaling yan. No? Hindi ka na magtataka dahil agamulak ang tatay niyan. 'Di ba? At syempre sa tulong ng TVJ, tutulungan nila 'yan. Kaya yung mga nagsasalita na naghahanap ng kung ano-ano kay Atasha, is bahala kayo sa buhay nyo. 'Di ba? Wala lang kayong magawa. Ang gawin nyo, itulog nyo, pagkagising nyo, kumain kayo, tas matulog kayo uli. Ganun lang 'yun. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa nireveal ni Tito Sen sa kanyang Instagram Ayan. kanina or ngayong araw, no? So ito palang mga legit Tubbercads ay may bonding ngayong araw po ng Lunes. Wow, grabe naman yun, ano? So ayan po at makikita sa mga picture na binahagi sino po ni yan, Tito Sen sa kanyang Instagram sila Atasha, si Miles, si Raisa at ang pamilya Soto. Special screening po kasi ito ng Sound of Freedom. At ang mga legit Tubbercads po ay nagkaisang manood nito ngayong araw. So walang Main Mendoza, Ryan, Paulo, Alan Kay at Sir Joey De Leon dito. So marahil mga busy po sila at meron po silang tinatrabaho na mahalaga ngayong araw. Itong si Atasha talaga, Miles, Raisa May, and si Ma'am Jennifer, no? Lagi silang magka-bonding. Insert lang natin si Ma'am Jennifer kasi nakita natin siya sa picture. So, sila Atasha, si Miles, si Raisa May, lagi po yan silang magka-bonding. Parang magkakadugo talaga sila, no? Kaya hindi nakakailang kasama ang EAT family. Hindi nila Yes. ipinaparamdam Tunay sa na iyo pamilya. na eto ka lang, no? Basta pantay-pantay lang po na siyang nakakatuwa. Kaya naman lagi pong pinagpapala yung mga ganito, no, yung mindset. Yes. Samantalang pag-usapan naman natin itong grandest event na mangyayari po ngayong October 2023 sa Bulacan. So may pa-announcement na ang McDonald's Sampol Bulacan na pag-aari po ng isang Main Mendoza, no? At sabi nga po dito sa banner, McDonald's Sampol opening soon. So wala pa po silang date na nilagay dito pero October 2023 po ito mag-o-open. So, grand opening day, McDonald's Sampol, October 2023. So, grab your tickets for only 399 lang daw and ticket Makdo. available at McDonald's Santa Clara, Santa Maria, San Jose Muzon, and Pulong Buhangin. And meron po ata kayong makukuha ng McDonald's umbrella, sa in-avail po ninyong one-piece Saktong-sakto chicken sa tag-ulan. McDonald's with rice and drinks for only $3.99. May mga freebie na po sila, no? So, wala pa pong date kung kailan yan, pero kung taga Bulacan kayo, suportahan natin ang grand opening na yan ng McDonald's Main Mendoza, no? Malaking tulong sa kanila ang pagbili natin doon ng mga meal, kaya naman grab your ticket now for only Ayan mga katunay. 399 pesos. Samantalang si Tito Zen naman po ay panalo sa survey, panalo siya sa masa ng tao. Ayon nga po dito sa inilabas na article ng saan bang article to? So basahin natin. Sabi dito, kung ngayong gagawin ang 2025 national and local elections, top 3 sa pagkasenador sina ACT-CIS Party List Rep. Erwin Tulfo, Senator Bongo at dating Senate President Vicente Soto III. Ayon po sa senatorial survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng masa, national survey ng Okta Research mula September 30 hanggang October 4, 60% ng adult Pilipinos ang gusto sa pagka-senador itong si Tulfo at 49% naman ang Bedsigo habang 42% ang nakuha ni Tito Soto. Pasok sa tinatawag na Magic 12 sina Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa sa 39%, Pia Cayetano na merong 36%, si Isko Moreno pasok din na may 35% at Panfilo Lacson at Ramon Bong Revilla na merong 32%. So pasok na pasok po sa banga itong si Tito Zen at sure na Sigurado yan, hindi mawawala yan. Si Tito Sen sa pagiging senador.
Tito Sen, stay ka na lang sa pagiging senador kasi yan talaga ang nababagay sa iyo, Tito Sen. Yung pagiging senador. Siyempre, medyo dito tumakbo nga si Tito Sen sa mataas na posisyon. Pero para sa akin, mas angkop talaga si Tito Sen sa pagiging senador. At talagang hanggang sa tumanda si Tito Sen, talagang magiging senador na talaga hanggang sa mag-retire na siya dyan. No? Hindi talaga matatalo siya dyan. Yan talaga ang pinaka-porting posisyon sa kanya is yung Senado. At si Isko nga, nakapasok. O, di ba? Palakpakan din natin, di ba? Kahit pa paano, syempre, kahit nasabihin natin nasa kabila siya. O, ang tagumpay, syempre, ako, bongo, maganda rin. Sa palakpakan doon sa lahat ng mga nakapasok. Sure, no, ang pagkapanalo nito sa 2025 ayon yan sa survey kasi pangatlo po siya no na merong 42%. So si Isko Moreno din pasok din pala sa Magic 12. So ang may tendency pala na sa oras po na bumalik ulit sila sa politika, sila Tito Sen, si Isko Moreno na host po ng Tape Bulaga, mawawala si Tito Sen sa EAT at isa na din po itong si Isko Moreno na mawawala din po dyan sa Tape Bulaga. So pag nagkataon pala at mangyari po ito, talaga namang lalong bubulagta po ang Tape Bulaga, no? So naloko na naman. Ang malaking tanong dito ay Pag nawala si Isko, hahanap na naman sila ng bago. Sigurado yan pag nanalo si Isko Moreno sa pagiging senador, no? Survey pa naman, malayo pa naman ang eleksyon. Pero, ay di ba ngayon? O barangay lang? O, basta yun na yun, kahit ano. Kung ano man yun, 2025, di ba, meron? O, so, kung manalo man si Isko sa pagiging senador, sigurado na hindi na masyadong mapopokusan ni Isko ang programa na sinasamahan niya ngayon. Dahil si Tito Sen talagang pag naging senador is nagfo-focus na siya dyan. Kaya madalang na yung paglabas-labas ni Tito Sen. Siyempre, kailangan mong ipakita yung paglilingkod sa tao. At alam din naman ni Isko yun. Diba? Pero malayo pa yan. No, hindi pa natin alam kung talagang sino talaga yung mga tunay na papasok. Kumbaga, ito yung mga espekulasyon lamang. Sino pa crime? Operatives. Di ba? sino naman kaya ang kukunin at tuhuguti ng Tape Bulaga na pamalit dito kay Isko Moreno? Yun ay kung aabot sila ng 2025 sa ere, 'di ba? Or yun ang tanong. nag-i-air dyan po sa GMA7. So, abangan natin yan kasi isa na namang kapanapanabik na mangyayari ito once na mangyari po ang mga ganap na yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Durs TV. Ayan, mga katunay, ha? Sino kaya kung sakasakaling mawala si Isko, si Yorme sa Tape Bulaga, sino naman kaya ang papalit? At ang tanong ni Durs TV, ang tanong, tatagal pa kaya hanggang 2025? Yun ang matinding tanong na siningit ni Durs TV talaga eh. Soplak. Comment na po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.